Mga kapatid, issue ito eh. Sasagutin ko. Kasi wala nang masasalag. Wala na silang ma-refute itong mga maalam kuno sa Biblia. So ang sasabihin na lang, bakit hindi Quran ang paliwanag mo? Bakit hindi Islam? Okay? Ganito kapatid. Sinubukan ko na yan noon eh. Nagpaliwanag ako ng Quran, nagpaliwanag ako ng hadith, titirahin, tira, left and right. Example, doon sa paraiso, mayroong mga hurlain, virgin na pinaghahanda ng Allah sa mga taong sumusunod sa kanyang oh, mayroon palang virgin, mayroon palang sex doon. Dahil ang problema sa mga Kristiyano, kung ano ang doktrina nila, yun ang timbangan, yung sukatan. Kasi sa inyo wala ng pag-aasawa, di ba? Although may makita dyan sa Mateo 19:29 na mayroong mga 100 of women's maging asawa ninyo. Losot kayo, ito spiritual. Pero the fact na ang mga Muslim ay mayroong pag-asawa, mayroong sex. Bakit? Dito sa kapatid sa mundo, karaniwang nagkasala ang mga babae at lalaki sa sex. Sa sex. At ang pinakamasarap dito sa mundo ay sex. Sabi pa nila, madagdagan lang ang sarap ng sex, patay ka na eh. Masarap man ang bino sa mga taong lasingero, masarap man ang sugal sa mga taong sugarilo. Yung mga taong nanigarilyo, masarap man sa kanila, or yung sakim sa pera, ganit sa pera, sarap sa kanilang pera, parang dinidiyos na nila ang pera. Pero bilang tunay kang lalaki, walang pinakamasarap sa mundo yung magandang babae at yung sex. Ang ibig sabihin, dito umaangat ka, sabi nga na dito, because of a woman, a man will go up and will go down. In every success of a man, there is a woman. Sorry. Hindi ba kapatid? So ito, kung ito ay dito sa mundo, masarap at mayroong patakaran, mayroong sundan na batas. Sa kabilang buhay, wala kaya? Dito, imagine, dito kumakain tayo. Mayroong pagkain sa kabilang buhay. Sang-ayon kayo mga Kristiyano, mayroong pagkain sa kabilang buhay. Okay? Umiinom tayo dito. Mayroong tubig doon sa kabilang buhay. Di ba ba? May gatas dito. Ayun ko sa inyo, walang gatas sa kabilang buhay. Pero sa amin may gatas. River of milk. Uminom ka ng bino dito. Sa aming pananampalataya, kung may bino dito sa mundo, nakakalasing at masarap, doon sa kabilang buhay, may bino, masarap, hindi nakakalasing. Ang lahat ng mga bagay dito gawain natin mayroon, maliban lamang sa sex, wala. So may kulang ang inyong katuruan. Sa inyong Biblia may kulang. Dahil na lahat ng pangailangan sa tao dito sa mundo ay nandoon sa langit, kain, mga oxygen, yung kahoy, tubig, ay nandoon eh. Di ba pa? Ang sex na pinakamasarap dito, wala doon. May kulang yung kanyo, Biblia. Pero gawin kasi ninyong sukatan na mali kami dahil sa amin doon may sex doon sa langit, mali kami dahil ang ginawa niyong sukatan ang sa inyo. Kung gagawin namin sukatan din ang amin, mali din ang inyo. Dahil wala kayo doong babae, walang sex doon. Kung amin ang sukatan, di ba? Walang bino sa inyo doon sa sa amin mayroon pero hindi nakakalasing. Kung gawin naming sukatan ang aming mga pananampalataya, ang aming pananiniwala, gaming sukatan, ang inyo rin lahat mali. Di ba ba? So bakit hindi ninyo try to adapt and consider us? That's why kung ako ay totally Islamic ang aking palabas, aking sasabihin, panay salag lang ako eh. Salag. Para bang tinitira lang ako, salag lang, sagutin. Hindi naman siguro dapat ganun eh.
Dapat ako naman ang titira, kayo naman ang sasalag. Pero ang problema, hindi kayo sumasalag. Lupay-pay kayo at sasabihin, gamitin ninyo ang Quran, Ibrahim. Ituro ninyo ang Islam. Ay, very good, 100%. Oh, di ba ba? Mayroon ba kayong na-appreciate sa Islam na katuruan? Mayroon ba kayong isa lamang na-appreciate? Sabi ninyo, ang Diyos nagkatawang tao. Sa amin, hindi. Sa inyo na, patay ang Diyos. Sabi naman, ang tao namatay, hindi yung pagka-Diyos. Saan ka lumusot? Huh? Ang pagka-Diyos parang umang, shell, pasok-labas. Huh? Kanyang pagkataong namatay, ang pagka-Diyos wala. Gawa kayo ng istorya eh. Sinasabi ni Kristo, ako'y tao. Kailan mo siya nagsabi, ako'y Diyos at tao? Saan mabasa? Sabi niya, ako'y Diyos at tao. Dahil yan ang turo ninyo eh. Si Kristo namatay, natulog, kumakain dahil tao siya. And the same time, Diyos. Ang Diyos sabi sa inyong Biblia, 1 Timothy chapter 1 verse 17, God is invisible. Pwede ba? God is indivisible and the same time visible? God is immortal and the same time mortal? Puti and the same time black? Mabaho and the same time mabango? What kind of teaching? This is not only impractical, this is not only illogical, this is purely dogmatic. Sundin nyo lang. Dogmatic na pagkakaturo. Hindi yan logical. So kaming mga Muslim, ginawa namin ang lahat. Ginawa ko na rin ang lahat. Pero hadith, Quran, ay tira, left and right, tira. Panay lang ako sa sagot. Sinasagot mo na, hindi pa rin makikinig. Hala, tira pa rin. Gawin ko ngayon. Ako naman din ang titira sa inyo. Di ba ba? Kayo daw. Example lang. Di ba? Kung Biblia ang titira ko sa iyo, Biblia, di ba? Anong itira nyo sa akin? Quran din, Quran, di ba? Titirada kayo. Pareho lang eh. Pero naman, alhamdulillah, at least kung ako'y titira, may batayan, kayo wala eh. Kayo wala. Yung mayroon diyang issue nga, God is the best of deceivers. God deceived. Diyan lang sila nagbasa, God is deceived. Pero sa ibang translation, hindi naman God deceived. Allah deceives. Hindi. Sa ibang translation, God plans. God the best of planner. Bakit kasi? Ang context kasi, ang problema ninyo, yun lang word eh. Yung kinukuha niyo, pero ang context, hindi nyo alam. Hindi nyo basahin ang context. Ang context dyan, dahil yung mga tao, nagplano nga, papatay na si Kristo. They are deceiving Jesus Christ and to kill Jesus Christ. Ang propeta ni Allah. That's why si Allah nagsabi, they deceive, and Allah also deceive. The other translation, they planned, the enemy, the unbelievers planned, and Allah, the best of planners. Yan ang ibang translation. Kung talagang may haway tayo sa translation, may higwaan tayo sa translation, dahil kayong mga hunghang ay talagang kunin ninyo ang word nga deceive, balik tayo sa original. Yan ang ka-advantage sa amin sa mga Muslim, dahil kung anong translation mayroong diferensya, di balik tayo sa original. Nandun ang Arabic sa original. Ano ba? Ang Allah is immaculate. Ang Allah is the best of planners. So yun ang problema sa mga Kristiyano. Ang Biblia nyo walang original. Kung tayo ay magdebate ngayon sa translation, saan? Babalik kayo sa Greek. At ang Greek naman, hindi naman yung lingwahe ni Kristo. The early disciples of Jesus Christ, walang makakaalam sa ila pagsulat ng Greek. Yung tandaan ninyo. Sino ang disipulo si Kristo magaling sa Greek? Sino? Si Kristo nga, hindi nga nagsulat, hindi nga nagsalita ng Greek. Salita niya ay Aramaic. So, yun ang aking masabi mga kapatid. Sino ba dito? Tingnan ko lang dito. Kita muna ako sa reaction na, mag-shout out muna ako dito sa mga kapatid natin. Okay, kapatid man natin Kristiyano or Muslim. Okay, Ustad, assalamualaikum. Ano ang nangyari sa Dubai ngayon? Alhamdulillah. Kasi ang Dubai kasi, yung ginagawa yan ng airport, in general in Middle East, kahit sa Qatar, kahit sa Saudi Arabia, kasi ang doon, bihira lang ang ulan. At umuulan man noong unang panahon, isang bisis lang at hindi pa malakas. So, most of the road
or airport ay wala itong mga drainage. Walang mga drainage. Diretso lang, simento, kalsada. Sinong nakapunta ng Qatar? Konting kuan lang, baha, di ba? Sa Saudi. Ngayon lang yan, mga drainage. Pero unang panahon, walang mga drainage. Yun ang problema eh. So, ang mga engineer dyan, ay talagang wala sila expect na magbago, mag-change climate. Dadami na ang ulan, kakapal ang ulan. Wala yan sa isip nila noon. Ang iniisip lang talaga nila is, talagang disyerto, bihirang ulan. Kung mayroon ng ulan, konti lang noong unang panahon. Pero ngayon, di. Baha na pala, naging dagat na. Waalaikumsalam. Shout out sa iyo, Jaden Smith. Shout out sa inyo, Sulaiman. Okay? Andre Pre. Shout out sa iyo, Ana Tanani. Kudo, shout out sa iyo. Hana Barda, Masya Allah, shout out sa iyo. Saya Timothy Marda, ano pa dito? Si Timothy Hara. Bakit naman ma-appreciate yung kasinungalingan mo? Kung gusto mong katotohanan ko, Quran na lang ituro mo para ang mga uto-utong katulad mo. Tingnan mo. Oy, Timothy, magaling lang kayo sa chat. Hamunin ko kayo ng debate. Papatunayan ko na ang Quran ay salita ni Allah. Papatunayan ko na ang Quran salita ni Allah. Harap ka ng debate. Papatunayan ko nga kayo ang mga sinungaling. Si Kristo daw nagpakamatay, nagbigti si Kristo para maligtas. Nagsabi ba si Kristo? Doon kayo naniwala ni Pablo eh. Pablo ang Diyos ninyo eh. Hindi naman nagsabi si Kristo nga, ligtasin ko kayo, mamatay na ako, ang dugo ko ay ganito, hugas. Hindi. Sinasabi sa, basahin ninyo. Sa Mateo, I think 9, versikulo 13. Mateo 9, versikulo 13. Anong sinasabi ni Kristo? Ako'y pumarito, Ako'y pumarito hindi sa mga taong walang kasalanan, sa mga taong mga malinis. Hindi ako pumunta dito. Bagkus ako'y pumunta dito sa mga taong may kasalanan, upang sila'y magsisisi. They will repent. Para magsisisi. Para magsisisi ang mga may kasalanan. Kung may dugo rin ni Kristo, magsisisi ka pa. Hindi naman sinasabi ni Kristo hugasan ko kayo sa aking dugo, patayin ninyo ako. Gawa-gawa niya ni Pablo. Ang problema sa inyo, niwala kayo, Diyos niyo si Pablo Okay? Yan ang leksyon. Timothy Hara, debate tayo. Papatunayan mo nga si Pablo ay sumusunod ni Kristo. Or papatunayan ko, ako ang affirmative, na si Pablo sinungaling, kaaway ni Kristo. Papatunayan ko, ako ang affirmative, ikaw ang negative. Sige. Dito tayo sa virtual debate. Gusto ko puman dito ngayon dahil malakas na yung MBPS ko. Almost 300 ang MBPS ko sa downloading at almost 600 ang aking MBPS sa uploading. Medyo malakas-lakas ito sa inshallah kung wala lang brownout. Ano pa? Dito tayo kay Maris E. Pilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanong ko lang po, kung ano ang hukom sa Islam. Tanong ko lang po, anong hukom sa Islam sa bibinta, anong pagbibinta? Ang pagbibinta, kapatid, ay trabaho ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ang kanyang mga sahaba, pati si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbibenta. Depende sa inyong binibenta. Baka nagbenta kayo ng marijuana, magbenta kayo ng Christmas tree, stars, magbenta kayo ng drugs, yun ang haram. Pero yung halal, ibibenta nyo, walang problema. Ano pa dito? Sa pagbibenta dito, nasa Alawiya Al-Romanden. Ustad, kailan daw mamatay? Kailan? Ano yun? Kailan ba daw namatay si Kristo? Sa atin bilang mga Muslim, hindi namatay si Kristo. Sa mga Muslim, hindi namatay si Kristo. Sa mga Kristiyano, namatay daw siya about 33 AD, etc. Debatable pa yan Very debatable. And I'm willing to debate. Papatunayan ko nga si Kristo hindi namatay, hindi nabuhay muli, ayon sa Biblia. Hindi ko gagamit ng Quran.
Gamitin ko ang Biblia. Na sino dito magaling na Kristiyano, nakapanood nito, hinahamon ko kayo ng debate. Papatunayan ko ang Jesucristo hindi na napako, hindi namatay at hindi nabuhay muli. Ayon sa Biblia. Ano pa dito? Wajib po ba ang ano pang ano pa wajib ang ano? Maris Pilas, wajib po ba ang sunnah? Wajib po ba ang sunnah? Kasi mayroong sunnah na sunnah muakkada at sunnah gairil muakkada. Okay? Example, itong pagpahaba ng balbas is sunnah. Ikuha natin, iklaro natin. Kasi, depende kasi ang mag-interpret sa sunnah. Kung ang mga jurist ang mag-interpret sa sunnah, at ang mga muhaddith, yung mga muhaddith, meaning basing on the hadith talaga, ay iba rin ang kanyang interpretation of sunnah. Actually, everything, what is sunnah? Ano bang tinatawag na sunnah? Ang ibig tinatawag ng sunnah, sinabi ng prophet, ginawa ng prophet, or ginawa ng ibang tao, hindi niya pinuna. Hindi niya, ginawa ng ibang tao, hindi niya pinuna, that is sunnah. Anong nakita niya, narinig niya, hindi niya pinuna, sunnah. Ano ang ginawa ng prophet? Tanong. Ang salaba 5 times a day, ginawa ng prophet. Ginawa. Therefore, it's also sunnah. Ang muhaddith and dito, sabi na it's sunnah. Because ang sunnah, saying and practice of the prophet. Did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam practice Ramadan? Yes. Did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pray 5 times a day? Yes. It's sunnah. Dahil ayan ang interpretation sa sunnah. Pero mayroong mga jurists, sabi nila, ang sunnah classified into, mayroong classification of sunnah. Mayroong tinatawag nilang, yung if you do it, you get rewarded. And if you do not do that, you will not get punished. Actually, sa kapanahonan ng prophet, haram halal lang eh. Sa kapanahonan ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haram halal lang. Ito na mga latest mga generation, may mga scholars to segregate nila, classify nila. So sa kapanahonan ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nagsabi makruh, mubah, wala yan. Sa kapanahonan ng prophet, sabi that is haram, haram, halal, halal. Yun lang po mga kapatid. Pero mas maigi pumunta kayo sa mga scholars, huwag kayo kang Ibrahim dahil dito lang ako sa comparative study. Okay? Alawiyah. Paano magkasiya ang dugo ni Kristo para bang hugas ka na? Ay, maniwala ka dyan ang mga kuanit. Yung mga tao niyang gawa-gawa. Pagan, actually, paganism yan eh. Pagan yan in doctrine. Ano pa? Nagulat. Sorry mga kapatid kung mayroong hindi ako mabasa dahil pag titingnan ko tumatakbo eh. Gaya po nagulat sambit sa Diyos. Ganon ang nangyari kay Thomas. Nagulat siya, malinaw naman na Bible niyo. Kaso ang malabo pangunawa ay dami ng nakipagdebate tungkol diyan. Ang pagbibinta, wajib, ano pa dito? So mga Kristiyano, kung mayroon kayong hindi nagustuhan sa akong sinasabi at sabihin niyo akong mali, debate tayo. Kaysa sabihin ko naman sa inyo ay mali kayo, di ba? So normal, makipagdebate kayo, titingnan natin sino ang tama. Okay? Bakit ginagamit ko ang Biblia sa karaniwan na aking mga discourses, sa aking mga video? Dahil kung gagamitin ko ang Quran, gamitin ko ang Islam, panay salag lang ako. Salag lang ako na salag. Offensive kayo eh. Kayo nang offensive. Pero ngayon, I changed the table of delivery. Bible ang ginagamit ko at handa ako makipagdebate. Sinong sabihin nila nga ako ay walang alam, mangmang sa Biblia, sige, tuturuan ninyo ako. Mag-live tayo kung wala akong alam sa Biblia. So ito lang po ang aking masabi. Pakishare lang po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga Kristiyanong nandito, katunggali nga nandito, may Allah guide you inshallah. And all Muslims and Muslimah here dito, may Allah reward you and bless you all the day inshallah. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.